Sa amin pong mga mahal na kapatid, mahal naming mga kaibigan, mga inaaralan sa Biblia, malugod po kayong tinatanggap sa bulwagang ito ng mga saksi ni Jehova. Pasimulan po natin yung ating pagpupulong sa pamamagitan ng isang awit. Awitin natin ang bilang number 2. Jehova ang iyong ngalan. Kung kayo po ay nasa kalagayan, inaanyayahan po namin kayong tumayo at sabay-sabay nating awitin ang awit bilang 2. Muli, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay makapakinig ng isang pahayag. Ang kanya pong tema, turo ba ng Biblia ang Trinidad? Ulitin ko po ang kanyang paksa. Turo ba ng Biblia ang Trinidad? Ito po ay papahayag sa atin ng isa sa ating mga kapatid sa kongregasyon. Walang iba kundi si Brother Isel Magpili. Brother Magpili, handa na po kaming makinig. Sa 2026, tinataya na nasa 32.3% ng populasyon sa buong daigdig ang nagsasabi na sila ay isang Kristiyano. Kabilang tayo ditong mga saksi ni Jehova. Ang Kristyanismo rin, ito ang relihiyon na may pinakamaraming tagasunod. Ang Kristyanismo rin ay kilala sa pangunahing doktrina nito na tinatawag po na Trinidad o Trinity. Malawang pamilyar tayo sa salitang ito. Ang konting summary, ang Trinidad, ito yung paniniwala o doktrina na ang Ama, which is ang Diyos, ang Anak, na si Jesus, at ang Banal na Espiritu, sila daw tatlo
ay iisang persona na magkakapantay na Diyos din. Bagaman parte tayo ng mga Kristiyano sa buong mundo, hindi naman tayo kasama sa mga naniniwala sa pangunahing doktrina nito. Paano natin nasabi na hindi tayo parte nun? Kasi sinusunod po nating mga saksi ang sinasabi sa Juan, Kabanata 17, talatang 3. Ganito ang sabi, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo, si Jesucristo. Maliwanag sa teksto na nabasa na meron tayong dalawang persona na dapat kilalanin. Ano po? Isa pa, si Jesus yung nagsasalita sa verse na yan. Malinaw dito na merong sinabi na nagsugo sa Panginoong Hesus. Hindi rin sinabi ng teksto na isinugo ng Diyos ang sarili niya bilang si Jesus. Kaya, hindi natin pinaniwalaan ang Trinidad. Kasi, hindi ito ang simulain ng utos sa atin. At sigurado, gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala naman sigurong tatanggi kung pangakuan tayo niyan. Kaya upang makamit po yun, ang gagawin natin, pag-aaralan natin yung katotohanan tungkol sa Diyos, sa anak niyang si Jesus, at sa banal na Espiritu. Simulan natin sa Diyos. Mababasa natin sa Apokalipsis, chapter 19, verse 6. Basahin natin. Yung sa uling part, sabi, sinabi nila, purihin si Jah, dahil si Jehovah na ating Diyos, ang makapangyarihan sa lahat ay nagsimula ng maghari. Maliwanag sa teksto yung pangalan ng dapat nating sambahin, Jehovah. Ang pangalang Jehovah, more than 7,000 times po ito lumitaw sa Biblia. Yung nga lang, sa mga bagong version ng Biblia, tulad ng mga bagong version ng King James, American Standard Version, inalis yung pangalang ito. Ulitin ko pa, more than 7,000 times lumabas yung pangalan na to. Pinalitan nila ito ng mga terminong tulad ng Panginoon, Lord, o kaya Diyos. Isa nga pinalitan pa ito ng Ama. So paano ngayon kung may magsabi sa atin? Wala namang Jehovah sa Bible. So paano tayo maniniwala dyan? Balikan po natin yung teksto. Sa ibang salin ng Bible, ginamit yung salitang Hallelujah. Imbis na yung purihin si Jah. Pakasuyo po sa larawan. Ayan. Ang basa niyan, kanan pakaliwa. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng salitang Hallelu ay praise be to, o kaya purihin. Ang yan naman, ang shortened na pangalan ng Diyos. Pakisuyo po sa susunod na larawan. Ito naman ang pangalan ng Diyos o tetragrammaton kung tawagin. Ang basa rin po niyan, kanan pakaliwa. Para mabasa natin yan, ang unang letra sa kanan ay Y, H, W, H. Na kung nilagyan natin ng vowels, Yahweh. At ang Yahweh, kung iti-translate, naging Yahovah. As a modern English naman, Jehovah. Ito yung pinakakilala na translation ng pangalang yan. Ngayon, may kinalaman sa nabasa natin na Hallelujah, bagaman hindi sinasabi o tinanggal sa ibang mga version ng pangalang Jehovah, mayroong patunay na tinutukoy ng teksto na yun na si Jah o Jehovah yung tinutukoy. Pakasuyo pa sa susunod na larawan. Ayan. Kung papansin po natin, yung huling mga letra ng salitang Hallelujah at yung unang dalawang letra ng tetragrammaton, ano napapansin nyo? Magkaiba ba? Hindi. Pareho. So, ibig sabihin, iisa lang yung tinutukoy nila doon sa teksto na yon. Yun ay ang shortened name ng Jehovah. Okay, so malinaw na yun. Salamat po sa picture. So, malinaw tayo doon sa part na yon sa pangalan ng Diyos na Jehovah, na siya lang ang dapat nating sambahin.
May mga teksto pa na nagpapatunay niyan tulad ng sa Awit 83:18 at sa Isaias 42:8. Pwede natin niyang i-check mamaya pag-uwi natin sa mga bahay po natin. So, tanong ko sa inyo, turo ba ng Biblia na Jehovah ang pangalan ng Diyos? Ang sagot, oo. Turo din ba ng Biblia na si Jehovah ang dapat nating sambahin? Ang sagot din ay, oo. Ngayon, si Jesus naman yung pag-usapan po natin. Kung ano ba yung turo ng Biblia tungkol sa Kanya. Simulan natin sa time na nabautismuhan si Jesus. Basahin natin sa Lucas, chapter 3, verse 22. Ganitong sabi, "At ang banal na espiritu na tulad ng isang kalapati ay bumaba sa kanya. At isang tinig ang narinig mula sa langit, 'Ikaw ang anak ko, ang minamahal ko, nalulugod ako sa iyo.'" Sa verse po na nabasa natin, merong persona na tumawag kay Jesus na anak. 5 yung nakasaksi niyang pangyayaring yan. Sino-sino yon? Ito ay sila Marcos, Mateo, Lucas, Juan, at Juan tagapagbautismo. So 5, hindi lang siya sabi-sabi na basta narinig lang kung saan. So, kung isipin natin to, kung totoo ang Trinidad, ibig po bang sabihin ng Diyos, siya yung kanyang sariling anak, tapos isinugo niya yung sarili niya sa lupa, tapos nalugod din siya sa sarili niya? Hindi. Ang ibig sabihin ng Diyos, isinugo niya yung kanyang anak dito sa lupa. Oo, isinugo si Jesus ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung purpose para gawin yung kalooban ng Diyos. So tanong ko sa inyo ulit, turo ba ng Biblia na si Jesus ay anak ng Diyos? Ang sagot, oo. Pero turo ba nito na si Jesus ay isang Diyos? Malinaw ang sagot, hindi. Ngayon naman po, doon tayo sa katayuan nila. Sinabi ba na pantay sila? Ang totoo, hindi. Isa pa, hindi kailan naman sinabi ni Jesus na kapantay niya ang Diyos. Wala tayong mababasa na teksto sa Biblia na nagsasabi niyan. Pinapatunayan niya ng huling bahagi ng Juan chapter 14, verse 28. Sabi, "Narinig ninyo na sinabi ko, aalis ako at babalik akong muli sa inyo. Kung iniibig ninyo ako, magsasaya kayo na pupunta ako sa Ama dahil ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin." Ayun. Pinapatunayan po nung teksto na yan na mayroong kinikilala si Jesus bilang Ama niya. Meron siyang tinatawag na Ama, isang family term. So ibig sabihin, in-acknowledge niya na ang Diyos ay mas nakatatanda at mas may otoridad kaysa sa Kanya. Meron pang patunay na nakaulat naman sa Colossus chapter 1, verse 15. Itong sabi, "Siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang." Pansin nyo, sa huling part, tinawag si Jesus na panganay sa lahat ng nilalang. So ibig sabihin, isa siyang nilalang. At ang Diyos ay umiiral na noon pa man. So ibig sabihin, hindi sila pantay talaga. Hindi rin sila nagsabay na umiral, lalo na sa langit. Ngayon, baka may magsabi naman sa atin na hindi naman si Jesus yung nagsabi nun doon sa teksto na yun. So, ba't kami maniniwala? Basahin natin yung point of view ng Panginoong Jesus. Babasa po natin yan sa Juan, chapter 12, verse 49. Ganito naman ang sabi, "Dahil hindi ko sariling ideya ang sinasabi ko, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Siya ang nag-utos sa akin kung ano ang sasabihin at ituturo ko." Ayun. Pansin natin dun sa teksto na nagpapakita si Jesus ng kapakumbabaan tungo sa isang persona. Oo, sa Ama. Sa Ama niya. So, ibig sabihin, in-acknowledge niya na meron ngang nagsugo sa kanya at na doon galing yung mga salita at kaalaman po niya. Ayan.
Marami ba masyadong teksto? Kung isa-isay natin lahat ng teksto nagpapatunay na hindi sila pantay, kukulangin yung pahayag na to. At baka pati yung bantayan ay masakop din. So doon muna tayo sa mga main point. Malino na sa atin, no? Kung ano ngayon, yung sa pamantayan nila. Sa kasunod na halimbawa tayo, kasunod na patunay. Pakasuyo po sa larawan. Ayan. Kung mapapansin natin si Jesus, nananalangin siya. At yung, ano ba yung content ng panalangin niya? Sa Lucas chapter 22, verse 42, sinabi ni Jesus yung salitang kalooban ko. Sinabi niya, mangyari nawa, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Salamat po sa larawan. Kung iisa sila ng kanyang ama, di ba dapat pareho sila ng kalooban? Hindi pwedeng magkaroon ng magkaibang kalooban ang isa. Ano medyo contradicting. At kung iisa lang pala sana sila, hindi na rin sana nanalangin si Jesus. Bakit? Kasi kung siya lang din naman yung dumidinig ng panalangin niya, parang walang sense na manalangin pa siya. Kasi siya rin naman yung nakakarinig nun eh. So pinapatunayan nito sa pananalangin ni Jesus na merong nakikinig ng panalangin po niya. Tapos, hindi lang naman isang beses nalangin si Jesus sa Biblia. Actually, naulit pa yan. At nung gabi bago siya namatay, ano ba yung sinabi ni Jesus? Sabi niya, Ama, ipinagkatiwala ko na ang buhay ko sa mga kamay mo. So, nanalangin ulit si Jesus. Maganda rin na pag-isipan natin yung sinasabi sa Marcos chapter 13, verse 32. Yung diwan ng teksto na yon, sinabi doon na walang nakaaalam sa pagdating ni Jesus. Maging yung mga anghel sa langit hindi alam. At kahit siya mismo hindi rin alam. So kung silang dalawa ay isa, bakit hindi alam ng anak yun, yung araw? Kasi nga, mas nakatataas sa kanya si Jehovah. Ito naman, maaaring may mga magsabi na nasa lupa si Jesus nung panahon na yan. So, syempre, kung nasa lupa si Jesus, nasa langit yung ama niya, mas nakatataas talaga yung ama niya. Totoo po ba yan? Hindi rin. Mababasa natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 3. Yung diwan ng teksto na yan. Sinabi doon na ang ulo ng Kristo ang Diyos. Hindi sinabi doon na ang ulo ng Kristo sa lupa ay ang Diyos. So ibig sabihin, mula pa nung pasimula, ang Diyos na ang ulo ng Kristo. So tanong ko ulit sa inyo, turo ba ng Biblia na magkapantay si Jehovah at si Jesus? Hindi. Malino na sa atin ngayon yung tungkol sa mag-ama, si Jehovah at si Jesus. Doon naman tayo sa pangatlong part ng Trinity. Ito yung banal na Espiritu. Ang totoo, meron kasing maling akala tungkol sa katotohanan dito. Kasi kung titignan natin sa ibang salin ng Biblia ang unang Juan, chapter 5, verse 7, nakasulat doon na ang Ama, Anak, at ang banal na Espiritu ay iisa. Wala naman sa Bible natin yon. So ibig sabihin ba nun medyo contradicting? So totoo kaya yun? Konting history tayo. Ang totoo, hindi ito lumitaw sa original na manuskrito ng Biblia. So, may kinalaman sa history, pakisuyo po sa larawan. Ayan si Desiderius Erasmus. Ayon sa Encyclopedia Britannica, siya ay isang Dutch na humanista. Kilala din siya bilang ang pinakamagaling na scholar noong Northern Renaissance. Ito yung panahon ng pag-transition mula sa Middle Age patungo sa modernong panahon natin. Siya rin yung unang editor ng Bagong Tipan. Ang Bagong Tipan, mula Mateo hanggang Apokalipsis. Isa pa, bihasa rin po siya sa wikang Latin. Kung kaya, naipaghahambing niya ito. Pati rin pala sa Griego, bihasa din siya. Salamat po sa larawan. Sa unang dalawang salin niya ng Biblia, inalis niya yung mga salita doon sa
unang Juan 5:7 na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. O tinatawag na Comma Euhenium. Ayun po yung term na tawag sa teksto na yon. Ano ba yung dahilan niya? Bakit niya sinama? Ang sabi niya, hindi ito lumitaw sa original na manuskrito na tinatranslate niya. Griegong manuskrito yung pinagmulan nung tinatranslate niya na Bible. Hindi rin lumitaw yung doktrina ng Trinity sa Latin Vulgate. Bagong word ba to? Ang Latin Vulgate, ito po yung una at original na salin ng Biblia sa wikang Latin. Ayun din yung ginamit ng ibang mga relihiyon noong unang panahon. Pero bakit, bagaman yung salin niya, wala namang binabanggit yun, bakit yung mga salin ngayon nagkaroon na? Yung nangyari kasi noon, pinag-usig siya at ginipit ng simbahan para i-revise yung salin niya na yun. At pinabalik sa kanya yung Comma Euhenium, which is yung unang Juan chapter 5, verse 7. At isa pa, trivia, kung pamilyar tayo kay William Tyndale, ang translation ni Erasmus, ayun yung tinranslate ni William Tyndale na Biblia. At doon lumitaw ang pangalan na Jehovah. Okay, so pinapatunayan din ng history na wala talaga to, yung unang turo na to. Paano ngayon kung may makausap tayo tapos may kinalaman sa Trinidad tapos ipakita sa atin yung teksto na yon? Sabi niya, sabi dito nakalagay, iisa sila eh. Paano natin sasagutin ngayon yan? Ito, sa Bible sa The Jerusalem Bible at Magandang Balita Biblia, ito yung dalawang pinaka ginagamit ng ibang mga religion. Doon sa teksto ngayon, meron tayong makikitang footnote o asterisk. Nakita ko ito mismo nung nagtitingin ako ng mga Bible sa mga bookstore. Meron dong footnote na nakasulat, hindi kailanman lumabas sa original na manuskrito. So kung may makausap tayo at ipakita yun, meron tayong may papakita na patunay na hindi talaga kasama yon sa original na turo. So huwag tayong mag-alala kung papakita sa atin yon. Meron na tayong pangsagot sa kanila. So malino na sa atin na wala talaga sa Bible ito. Ngayon naman po, pag-usapan natin yung definition ng banal na espiritu. Ano ba itong banal na espiritu na to? Pakisuyo po sa larawan. Dito sa artwork, ang banal na espiritu, tumutukoy ito sa aktibong puwersa ng Diyos. Kumbaga, isa itong tool na ginamit niya. Ginamit niya ito para lalangin ng universo, kung saan tayo ngayon. Ginamit niya rin ito para isulat ang Biblia. At ginamit niya rin ito para gumawa ng mga himala. Tulong may kita natin sa kanan. Salamat po. Ito na isipin natin. Meron din kasing maling akala na ang banal na espiritu daw ay isang persona. Kung persona ito, isipin natin. Bakit walang pangalan ito na binanggit sa Bible? Si Jehovah, mahalaga siya. Si Jesus, mahalaga rin. Pero bakit walang pangalan ito kung parte siya at kung Diyos din tong banal na espiritu? Kasi nga, hindi siya isang persona. Maaaring naisip ng mga tao noon na isa itong persona kasi may mga instances, may mga talata sa Biblia na parang binabanggit na persona ang banal na espiritu. May ilang teksto kasi na sinabi na ang banal na espiritu ay nagtuturo, umaakay, nagsasalita, at nagpapatotoo. Pero ang totoo, hindi lang naman yung banal na espiritu yung nilalarawan ng Biblia sa ganong paraan. Gawin po nating halimbawa yung sa Kawikaan, chapter 1, verse 20. Basahin po natin. Sabi, ang tunay na karunungan ay sumisigaw sa lansangan. Ayun. Pag sinabi natin sumisigaw, di ba ginagawa yun ng isang persona? So ibig sabihin ba yung karunungan, persona ito kasi sumisigaw? Hindi. Hindi ito literal. Sinabi rin naman sa Roma 5:21 na ang kasalanan naman daw ay naghari kasama ng kamatayan.
So ibig sabihin ba yung kasalanan persona kasi naghari siya? Hindi rin. Ang tawag dito, figures of speech. Kaya akala nila, ang banal na espiritu ay persona, pero hindi pala. Ito na lang yung isipin natin. Turo ba ng Biblia na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Oo. Napakahalaga ng pangalan. Isipin natin na lahat tayo may pangalan. Ang Diyos may pangalan, ang anak niya may pangalan. Ang banal na espiritu walang pangalan. Therefore, hindi ito isang persona. Ngayon, maliwanag na sa atin kung ano yung banal na espiritu na to. Alamin naman natin kung saan nagmula yung turo ng Trinity. Ito yung mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Balik po ulit tayo sa history. Noong 325 CE, sa lungsod ng Nicaea, na ngayon nasa Turkey, nangyari yung tinatawag na First Council of Nicaea. Ano ba yung nangyari dito? Ito, sa pangunguna ni Constantino, ang emperador ng Roma nung time na yon, pinagtipon-tipon niya yung mga leader ng simbahan, mga obispo, pati mga kredo. Ang main goal ng pagpupulong na yon ay pag-usapan kung ano yung gagawin nilang pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Kasi lagi nagdedebate yung mga naniniwala noon kung ano ba yung dapat nilang sundin. So iminungkahi ni Constantino na gawin nilang main doctrine ng Christianity ang Trinity, na ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu ay iisa. So, ano nangyari nung minungkahi niya? Siyempre, nag-agree ang halos lahat. At simula nun, doon na naitatag yung paniniwalang ito. At yung pinakadahilan para gawin nila yon ay para matigil na yung pag-aaway at debate tungkol sa paniniwala. Take note po natin, 325 CE ito naganap. Ilang siglo matapos makompile ang Biblia. Ano ngayon kung late lang? Ibig sabihin, ang mga unang Kristiyano, hindi talaga nila ginagamit yung doktrinang ito ng Trinidad. Kumbaga, ginagamit na nila ang pangalang Jehovah noon at natanggap nila na hindi sila iisang persona, pero dinagdag lang nila para matigil yung mga pagtatalo. Kasi yung ideyang ito, sa totoo lang, nagmula ito sa mga Griegong pilosopo, mga pilosopiya at mga huwad na paniniwala. At nahaluan nito yung turo ng Kristyanismo. Pero ngayon, hindi pa naman huli yung lahat. Bagaman marami nang nagbago at naidagdag sa paniniwalang ito. Alam na natin ngayon yung katotohanan tungkol kay Jehovah. Alam din natin yung katotohanan tungkol kay Jesus. Nalaman din natin yung katotohanan tungkol sa banal na espiritu. Meron tayong mga pwedeng gawin para matandaan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Balik tayo dun sa una nating napag-usapan, no? Ito yung kailangan nating gawin. Una, ayon sa Mateo chapter 4 verse 10, si Jehovah lang ang dapat nating sambahin. Si Jesus yung nagsasalita dun sa verse na yon, nung kausap niya si Satanas, nung tinutukso siya nito na sumamba sa kanya. Pangalawa, manampalataya din tayo kay Jesus. Siya mismo ang nagsabi sa Juan 14:6 na walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Napakahalaga ng papel ni Jesus sa kaugnayan natin sa kanyang Ama na si Jehovah. At ayan, yung dapat nating maintindihan. Kumbaga si Jesus ang link natin para mapalapit kay Jehovah. Kung kaya tuwing nananalangin tayo, lagi binabanggit sa uli, pinapaabot natin yung panalangin sa pamamagitan ni Jesus. Kasi kinikilala natin siya. Pangatlo, intindihin po natin yung katotohanan. Kasi sabi nga, the truth will set you free. Pero malalim. Malalim ang katotohanan. At kailangan natin gumugol ng panahon at maraming oras para pag-aralan ito. Hindi ito basta-basta mapag-aaralan sa isang gabi lang o in 10 minutes.
inaabot to ng araw, at yung iba, inaabot pa ng taon. Pero yung sabi nga doon, kung nahihirapan tayo, ano yung pwede nating hilingin? Lucas chapter 11, verse 13, sabi doon, humingi tayo sa Diyos ng banal na Espiritu. Doon natin pwedeng magamit yung Holy Spirit sa pagtulong sa atin. Ito, yung napag-aralan natin, kumbaga, although medyo complex, bakit ba napakahalaga na mapag-aralan natin ito at nakilalanin natin ang Diyos na Jehovah? Huling teksto po natin, Apokalipsis, chapter 4, verse 11. Sabi, O Jehovah na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Dahil nilang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa kalooban mo, ay umiral sila at nalalang. Malinaw yung sagot sa tekstong nabasa natin. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Jehovah at kung hindi niya tayo nilalang, wala po sana tayo ngayon dito. Hindi sana tayo umiiral. At kung hindi niya rin ibinigay yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, tulad ng sa John 3:16, wala rin sana tayo dito at wala sana tayong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun yung pangako sa atin buhay na walang hanggan. At tiyak ako na lahat tayo gustong makamit yon. So ngayon, konting repaso muna tayo bago matapos itong pahayag. Sa pahayag na to, nalaman natin yung katotohanan tungkol sa Trinidad o Trinity. Nalaman natin na walang binabanggit sa Biblia na pantay si Jehovah at si Jesus. Wala ring binanggit na sila ay iisa. Wala ring binanggit na persona ang banal na Espiritu. At wala ring teksto na sinabi ni Jesus na siya ang Diyos o na siya ay kapantay ng Diyos. Ano pa yung mga natutunan natin? Natutunan din natin na yung unang Juan 5:7 na teksto ay hindi talaga umiiral. Hindi ito sinulat ni Apostol Juan at idinagdag lang ilang taon matapos makumpleto ang pag-compile sa Bible. So pwede nating tanong ko ulit sa inyo, turo ba ng Bible na si Jehovah ang Diyos? Oo. Turo ba ng Bible na si Jesus ay anak ng Diyos? Oo. Turo ba ng Biblia na pantay si Jehovah at ang anak niya? Hindi. Turo ba ng Bible na ang banal na Espiritu ay isang persona at parte ito ng Trinidad? Hindi rin. Bakit? Balik tayo sa tema ng pahayag. Turo ba ng Biblia ang Trinidad? Ang sagot, isang malaking hindi. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Brother Magpilay, sa iyong nakapagtuturo at malinaw na pahayag. Dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng Magasing Bantayan at ito po ay pangasiwaan sa atin ni Brother Isi Pahariliaga at ng kanyang tagabasa. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Welcome kayo sa ating ikalawang pagpupulong sa umagang ito. Pasimulan natin ito sa pag-awit, awit bilang 20. Kung kayo ay nasa kalagayan, maaari kayong tumayo. Sama nating awitin ng may pamagat na ibinigay mo ang iyong mahal na anak, hango sa unang Juan, Kabanatang 4, talata 9.
Maraming salamat sa masiglang pag-awit. Ang ating aralin artikulo sa linggong ito ay may pamagat na bakit natin kailangan ng pantubos. Sa susunod na 2 linggo ay magkaugnay ang ating artikulong tatalakayin at ito ang mga artikulo na maghahanda sa atin para sa nalalapit na pinakamahalagang okasyon sa taong ito. Kaya ang inyong pag-aaral, pagkokomento at pakikinig ay napakahalaga. Sa pagkakataong ito, noong nakaraang linggo, nakarinig tayo ng parang waring prequel sa mga artikulong ito. Ang ating susing teksto nagmula sa Roma Kabanatang 7, talatang 24. Sinabi ito ni Pablo. Sabi niya, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan na umaakay sa akin sa kamatayang ito? Binanggit niya iyon kasabay ng mga negatibong bagay na nagagawa niya. Ngayon, paano natin masasagot ang tekstong ito? Sa pag-aaral natin sa araw na ito, makikita natin kung paano tayo 3 punto, napapatawad, nagkakaroon ng pag-asang maging perpekto, at naipagkakasundo sa Diyos dahil sa pantubos. Oo, napaka-importante ng ating tatalakayin, kaya ang inyong matamang pansin at pagkokomento ay pinapahalagahan. Pasimulan natin ang pag-aaral sa pagbasa ng unang 2 parapo, parapo 1 at 2. Silingan natin si Brother Daulo. Pag-isipan ang eksenang ito. Bumagsak ang isang building at natrap sa mga guho nito ang isang lalaki. Buhay pa naman siya pero hindi siya makakaalis doon nang walang tulong mula sa iba. Kaya ang magagawa lang niya, sumigaw para humingi ng tulong at umasang may magliligtas sa kanya. Parang ganyan ang sitwasyon ng bawat isa sa atin ngayon. Bakit natin nasabi yan? Nang suwayin ni Adan ang may lalang, naging makasalanan siya. At nang magkaroon na siya ng mga anak, naipasa niya ang kalagayang iyan sa kanila. Dahil diyan, naging makasalanan ang lahat ng tao. Hindi natin matatakasan ang kalagayang iyan nang walang tulong mula sa iba. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ipinaliwanag niya kung gaano kahirap ang sitwasyong iyan. Itinanong ni Pablo, sino ang magliligtas sa akin? Bihag siya ng mina ng kasalanan na ang resulta ay kamatayan. Ganyan-ganyan din ang kalagayan natin at kailangan natin ng tulong para maligtas. Basahin natin Roma 7, 22 hanggang 24. Sige, doon tayo sa ating bisita sa likod. Sige po, katabi ni Sister CK. Sa puso ko, talagang nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero nakikita ko sa katawan ko ang isa pang kautusan na nakikipagdigma sa kautusan ng pag-iisip ko at ginagawa akong bihag sa kautusan ng kasalanan na nasa katawan ko. Miserableng tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan na umaakay sa akin sa kamatayang ito? Maraming salamat sa maliwanag na pagbasa. Sa tanong natin sa parapo 1 at 2, bakit kailangan natin ng magliligtas sa atin? Ayon sa nabanggit na teksto, at ganun din, maaari nating tingnan yung nasa larawan. Sister Atamosa. Sa larawan po, pinakita na may isang tao na makahimala pong naligtas sa gumuhong building. Pero maging ganoon man, kitang-kita din niya po na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya, kundi po kailangan niya ng tulong ng iba. Sa katulad na paraan po, ganito tayo bilang mga disakdal na tao na natrap dahil sa minanang di kasakdalan. Kaya kailangan po natin ang tulong ng pantubos na ito para mapalaya sa epekto ng kasalanan po. Maraming salamat. Ngayon, konting paglilinaw lang para doon sa mga, lalo na doon sa mga bisita natin. Paano tayo naging biktima ng kasalanan? Paano tayo nagkaroon nun? Sister Austria. Yun ay dahil po sa naman na natin na kasalanan ni Adan at Eva. Okay, maraming salamat. Ngayon, sino o ano lang yung paraan para makawala doon sa kasalanan na yon? Brother Barce.
kung titingnan natin, hindi natin kayang resolba yung ating kinakaharap na problemang ito. Kung wala magtutulong sa atin, ay talagang wala tayong pag-asa. Subalit talagang ang Diyos na Yehova ay talagang nakikita niya na talagang walang ibang tutulong sa mga taong minana ng kasalanan sa unang magulang natin, ay gumawa siyang paraan para tayo ay mailigtas at magkaroon ng pag-asa sa hinaharap. Maraming salamat. So doon, Sister Atamosa, iba pang punto. Kaya kung titignan po doon natin sa Roma 6:23, tinukoy po ito na isang kabaitan ni Jehovah na bilang walang kabantay na kabaitan dahil ibinigay niya yung kaisa-isang anak niya bilang regalo. At kung sino man po ang manampalataya doon, hindi mamatay kundi magkaroon pa nga po ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Ngayon tingnan natin yung susunod na punto kung ano yung mga naging posible dahil dito. Para po, Tres. Kahit sinabi ni Pablo na mahirap ang kalagayan natin, may sinabi rin siya na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa. Pagkatapos niyang itanong kung sino ang magliligtas sa kanya, sinabi niya, "Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon." Ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang haing pantubos ni Jesus. Dahil sa pantubos, naging posible na una, mapatawad ang mga kasalanan natin. Ikalawa, magkaroon tayo ng pag-asang maging perpekto. At ikatlo, maipagkasundo tayo sa may lalang. Habang tinatalakay natin ang mga iyan, mas mamahalin natin si Jehovah, ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Mas papahalagahan din natin si Jesus na nagsilbing pantubos para mapalaya tayo. Maraming salamat po. Sa Tres, ano ang naging posible dahil sa pantubos? 3 punto. Sister Masangkay. Linda Masangkay. Yun, yung number 1 nga po, yung mapapatawad tayo ng mga kasalanan natin at magkakaroon nga po tayo ng pag-asa na maging perpekto. At yung pangatlo nga po, may pagkakasundo tayo sa may lalang habang tinatalakay po natin itong paksang ito. Maraming salamat. Yun yung mga subtopics natin sa umagang ito. Ngayon, binanggit yung salitang pantubos. Sa simpleng pananalita, o kaya pwede nyo bang i-explain sa amin kung ano ba itong pantubos na binabanggit dito? Brother Nolan Vasquez. Doon sa footnote doon ay dinaragdag din paliwanag, ang pangtubos ay ang halaga na ibinayad para mapalaya ang isa mula sa pagkabihag, maging pantubos ang kamatayan ni Jesus dahil sa mapapalaya ito ang masunurin ng mga tao mula sa kamatayan. Maraming salamat. Wala sa para po, pero bakit si Jesus yung tamang pangtubos o angkop na pantubos? Sister Dickman. Dahil yung naiwala kasi ay sakdal na buhay at si Jesus lang yung sakdal na maging tubos doon. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto? Bakit importante yung pantubos? Bakit dapat nating tignan na para si Jesus yung pahalagahan? Brother Barce? Kasi kung titingnan natin, ang naiwala na dan ay sakdal. Sa lahat ng mga apo niya, wala nang pwedeng maipagtubos sa mga kasalanan. Kaya gumawa ang Diyos na Yehova na kayang-kayang tubusin yung kasalanan ng unang mga ngalin na lang ni Jehovah, si Adan at Eva, walang iba kundi si Jesus. Maraming salamat. Ano yung dapat na mapakilos tayong gawin dahil sa inilaan na ito ni Jehovah? Sister Atamosa. Tumulong po ito sa atin, gaya ng binanggit po dito na yung pag-asang ito ay nagbigay sa atin para po tayo mapuspos ng kagalakan at kapayapaan kahit tayo po ay namomroblema. Tumulong po ito dahil nanampalataya tayo doon na ito na lang yung tanging pag-asa nating lahat, masolusyonan ito. Maraming salamat. Liwanagin natin yan sa mga susunod nating pagtalakay sa mga para po. Talakay muna natin yung unang punto, napatawad ang mga kasalanan natin para po 4 at 5. Kailangan natin ng pantubos para mapatawad ang mga kasalanan natin.
Nagkakamali tayong lahat sa mga sinasabi at ginagawa natin dahil hindi tayo perpekto. Maluba ang ilang kasalanan. Halimbawa, sa kautosang mosaiko, kamatayan ng parusa sa mga nakagawa ng pangangalunya at pagpatay. Siyempre, hindi naman ganyang kalubha ang lahat ng kasalanan, pero kasalanan pa rin ang mga iyon. Halimbawa, sinabi ng salmistang si David, "Mag-iingat ako sa mga hakbang ko para hindi ako magkasala dahil sa aking dila." Ipinapakita niya na pwede tayong magkasala dahil sa mga sinasabi natin. Pag-isipan ang mga sinabi at ginawa mo noon. May mga nasabi ka ba na naisip mong sana ay hindi mo na lang sinabi? May mga nagawa ka ba na pinagsisisihan mo? Siguradong oo ang sagot mo sa dalawang tanong na iyan. Sinasabi ng Biblia, kung sasabihin natin wala tayong kasalanan, dinaraya natin ang sarili natin at wala sa atin ang katotohanan. Basahin natin Ecclesiastes 7:20. Doon tayo sa katabi ni Sister Shares, kanyang kapatid. Dahil walang taong matuwid sa lupa na laging tama ang ginagawa at hindi nagkakasala. Maraming salamat. Bakit kailangan nating lahat ang pantubos? Brother Bart Chares. Kagaya po ng sinabi sa Ecclesiastes 7:20, kailangan nga po natin ng pantubos para mabayaran ang ginawang kasalanan natin kay Jehovah at talagang hindi po tayo perfecto. Kaya bilang kabataan, pinagpapasalamat ko po sa sacrifice ni Jesus na namatay siya para sa atin at regaloan po tayo ng pantubos para mapatawad pa rin tayo ni Jehovah mula sa mga kasalanan natin at hindi maputol ang kaugnayan natin sa Kanya. Kaya yun po ang magandang regalo para sa atin. Maraming salamat sa personal na pagkakapit. Meron bang hindi nangangailangan ng pantubos? Sister Calso, Sherin. Wala. Lahat tayo kailangan natin ng pantubos dahil nga sa kasalanang nagawa ni Adan na wala niya yung perfection. Kaya lahat tayo ngayon imperfect. Kaya maaring hindi naman malubha yung mga kasalanang nagagawa natin. Pero nagkakasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa natin. Maraming salamat. Sister Quiñones, si Kate. Ibang-iba talaga yung kasalanan na nagawa na ito na lahat ay apektado. Unlike kung kunwari ang isang ama may sakit, kung minsan namamana ng anak, pero hindi lahat ng anak nakuha yung sakit na yon. Ibang-iba talaga ang kasalanang naipasa, apektado ang lahat. Maraming salamat. Sister Calso, Ampi. Palagi kong inalalang sinasabi ng Biblia, unang 1 verse 8. Ang sabi dito, kung sasabihin natin wala tayong kasalanan, dinaraya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Magandang punto. Nakakita pa kayo? Pwede ba tayong magmalinis? Hindi ko na kailangan yan. Kaya ko na iligtas yung aking sarili. Sister Atamosa. Irene. Malabong-malabo po. Kasi binagit po ng Ecclesiastes 7:20 sa marginal reference, yung dalawang teksto na nagdidiin sa awit 51:5 na pinaglilihi pa lang tayo, makasalanan na po tayo. At idiniin po ng Roma 3:23 na ang lahat ay nagkakasala at hindi talaga makakaabot sa kalwalhatian ni Jehovah. Kaya malabo pong sabihin natin na tayo kaya natin gawing maging sakdal. Maraming salamat. Tingnan natin yung susunod na para po. Ipinapakita ba nito porque naglaan si Jehovah ng pantubos? Naging konsentidor na siya sa mga kasalanan natin para po sa Isa 7. Ang pantubos ang basihan ni Jehovah para patawarin ang mga kasalanan natin. Pero hindi ibig sabihin nito na baliwala lang sa Kanya kung magkasala tayo. Ayaw niyang magkasala tayo. At dahil sa katarungan niya, kailangan ng basihan para mapatawad tayo. Sa kautosang mosaiko, kailangan maghandog ng hayop ang mga Israelita para mapatawad ang mga kasalanan nila. Ipinakita ng mga handog na iyon na kailangan ng mga tao ng mas dakilang handog. Ang haing pantubos ni Jesus na magbibigay ng napakaraming pagpapala sa lahat. Dahil sa pantubos, may basihan na si Jehovah para patawarin ang mga kasalanan natin. Naintindihan ni Pablo kung ano ang nagagawa ng pantubos at makikita iyan sa isinulat niya sa mga Kristiyano sa Korinto. Pagkatapos niyang banggitin ang mga nagawa nilang kasalanan, sinabi niya,
hinugasan na kayo at naging malinis. Pinabanal na kayo. Ipinahayag na kayong matuwid sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Sa 6 at 7, ano ang basehan ni Jehovah para patawarin ang mga kasalanan natin? Maaari ring tingnan yung larawan. Brother Mata, Roy. Diyan sa larawan makikita natin yung isang buong pamilyang Israelita nagdala ng handog handog doon sa templo, yung tupa. Ibinigay nila sa saserdote para ihain bilang pantubos. Maraming salamat. Anong pagkakaiba noon nung nailaan na yung pantubos? Yan yun eh. Yung ginagawa noon, bago ang pantubos. Bago namatay si Jesus. Nung namatay na si Jesus, nagdadala pa rin ba ng hain? Brother De Los Angeles? Dati po kasi ay patuloy yung ginagawa nila na paghandog kapag nagkasala. Yung ginawa naman ni Jesus na pantubos, isahan lang po yun. Maraming salamat. Sister Quiñones. At yung pantubos na ito, nakaloob ni Jehovah sa sangkatauhan, ay paraan din ito para ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan aside sa pagkakaroon ng sinang-ayon ng matuwid na katayuan sa Kanya. Maraming salamat. Sister Calso, Ampi. Dahil sa karunungan ng Diyos na Jehovah, ito ang basihan para mapatawad tayo. Maraming salamat. Ngayon, paanong ipinakita ni Pablo na talagang effective yung pantubos na ginawa ni Jesus? Ano niya pinakita? Paano niya sinabi? Nakita ba kayo? Brother Mata? Naka-bold dyan. Binanggit niya ni Pablo diyan sa unang Korinto 6:9 hanggang 11. Sabi niya na maging malinis, pinabanal na kayo at ipinahayag na kayong matuwid. So ibig sabihin, permanente 'yon dahil sa pantubos. Maraming salamat. Ngayon, paano nyo na-appreciate na nabuhay kayo sa panahong ito na nailaan na yung pantubos para sa katubusan ng mga kasalanan? Kaysa nabuhay kayo noon. Kay Brother Umali. Noon kasi hindi practical na magkasala. Kasi paano pag walang pera? Maghahanap ka ng hayop na malinis, na hindi PWD. Kailangan yung quality, maayos, tapos ilalapit mo doon. So, natatakot ka na tuloy magkasala. Kasi sa tuwing magkakasala ka, yung family mo, pupunta ka sa saserdote, maghahadog ka ng tupa, ng guya, o kung ano pa man. Pero sa ngayon, isang bigayan na lang yung pantubos. Kaya hindi na natin kailangan pumunta ng palengke, bumili ng hayop. Maraming salamat. Nakita nyo si Brother Renz, may dalang baka, no? Ibig sabihin, uy, laking kasalanan na siguro nagawa nito. Di ba? Yung isa, kalapati lang, yung bitbit. Brother Calso, iba pang punto. Noon kasi naghahandog sila ng hayop, para mapatawad sila sa kasalanan nila. Pero yung kasalanan nagawa lang nila. Hindi yung kasalanan minana nila kay Adan. Pero yung pantubos, pati yung minana mong kasalanan, yun, nahugasan yun eh. Naging malinis ka na sa paningin ni Jehovah. Kaya karoon mo ka na ngayon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang punto. Brother Belmonte, Odi. Isa rin sa nakaka-appreciate na nabuhay tayo ngayon na may pantubos na kung paanong may mga kasalanan tayo noon na nagawa, tutulong sa atin na maglingkod pa rin ng may confidence sa harap ni Jehovah dahil napatawad na yung kasalanan natin kung tunay na nagsisisi. Kaya malaking tulong din to para mapatawad din yung mga nagkukulang sa atin. Kasi kung paano si Jehovah nagpapatawad, wala rin tayong karapatan na hindi magpatawad po. Maraming salamat sa magandang punto. Sister Hirotani.
Sa kautusan nga ng mosaiko, kailangan maghandog ng hayop ang mga Israelita para mapatawad ang mga kasalanan nila. Ipinapakita ng mga handog na iyon na kailangan ng mga tao ng mas dakilang handog. Ang haing pantubos ni Jesus ang magbibigay ng napakaraming pagpapala sa lahat. Dahil sa pantubos, may basehan na si Jehovah para patawarin ang kasalanan natin. Maraming salamat. Sister Daulong, doon sa mother's room. Dati po kasi kapag yung paghahandog, hindi lang minsanan, ilang beses din dapat maghandog at hindi rin dapat basta-bastang hayop, dapat perpekto. Eh kung ngayon, ganun pa rin, malamang wala ng hayop na maabutan tayo. Kasi sa dami ng kasalanan ng mga tao. Kaya ganun ko na-appreciate yung dugo ni Jesus dahil hindi lang para sa isang tao, kundi para sa lahat na tatanggap nito na matutubos yung ating mga kasalanan. Magdadagdag pa tayo sa pagtaas ng bilihin, no? Kasi naging scarce yung mga hayop na hinihahain. Pero totoo yun. Kung isipin nyo kung nabubuhay tayo sa panahon yun, parang hindi practical. Pero baka, waring nasanay na rin tayo. Kasi sanay na, wala naman kayong iniisip na pantubos kung walang pantubos. Pero dahil sa disa na nararapat na kabaitan at pag-ibig ni Jehovah, inilaan niya. Ngayon, paano natin ito bubulay-bulayin para po 8? Bago ang memorial ngayong taon, pag-isipan ang epekto sa iyo ng pagpapatawad ni Jehovah. Halimbawa, dahil sa pantubos, hindi mo na kailangang makonsensya sa mga kasalanang pinagsisihan mo na. Nahihirapan ka bang tanggapin iyan? Baka naisip mo, alam kong nagpapatawad si Jehovah pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung ganyan ang nararamdaman mo, tandaan ito. Si Jehovah ang magpapatawad at si Jesus naman ang binigyan niya ng autoridad na humatol. Hindi binigyan ni Jehovah ng karapatan ang sino man na magpasya kung papatawarin niya ang isang tao o hindi. Sinasabi ng Biblia, kung lumalakad tayo sa liwanag, gaya ni Jehovah na nasa liwanag, nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Isa iyan sa mga turo ng Biblia kaya dapat tayong maniwala na totoo iyan. Dahil sa pantubos, may karapatan si Jehovah na patawarin tayo at sinasabi sa Biblia na handa siyang magpatawad. Para po 8, ano ang pwede mong pag-isipan sa mga linggo bago ang memorial? So, mga ganitong panahon. Okay, El, pakisuyo. Hindi kailangan na iniisip mo tungkol sa sin mo sa buong buhay mo. Nagfo-forgive si Jehovah at ginamit niya si Jesus. Maraming salamat. Naintindihan ninyo? So yung kasalanan na iniisip ni Pablo, yung mga kahinaan niya noong nakaraang artikulo, paano tumutulong yung pantubos? Kapag nakaiisip mo uli yung kasalanan mo, dati mong ginawa, matindi. Pumatay ka. O sinulsulan mo yung iba para pumatay. Brother J. Calzo. Maganda yung punto dito nahihirapan ka bang tanggapin iyan? So ano ibig sabihin nun? Pinaliliwanag dito, meron kasing isa na mararamdaman mo na hindi ka deserve dun sa pagpapatawad. Pero tanggalin mo yun sa isipan mo. Kasi pinag-uusapan na palagi yun Kumbaga, pag iniisip mo yun, ikaw ang problema. Dahil si Jehovah, ang ganda ng sabi dito si Jehovah ay nagpapatawad. Si Jesus yung may authority para magpatawad. Kaya doon pa lang sa bagay na yon, wala kang karapatan na isipin mo sa sarili mo na hindi ka patatawarin. Maraming salamat. Sister Atamosa. Kaya maganda po yung binanggit po dito dun sa sa awit 86:5 na ginawa po talaga ni Jehovah yun kasi gustong-gusto niya talagang patawarin ang tao ng tao sa pamamagitan ng pantubos. Kaya kung si Jehovah nga po handang-handa siya at tiniis niya yung nakita niya na anak niya napahirapan, namatay. Ibig sabihin handa po talaga siyang patawarin ang tao dahil sa kanilang di kasakdalan. So paano pa po tayo? Maraming salamat. So pwede rin nating i-extend yun sa iba. Sa Zoom tayo, Brother Arjona?
Yun nga, kasi magka-minsan ngayon, minsan naglinger pa rin sa atin yung kasalanan. Halimbawa na gano'n, pinatawad natin. Mahirap kasi pagka gano'n, sapagkat dalawang parte kasi yan. Ang nagkasala at ang pinagkasalahan. Ngayon mo nagpapatawad na yung pinagkasalahan, ano pang mangyayari? Ikaw na lang, parang mangyayari kasi yan kapag laging gano'n, para bagang nagtatago ka, alam mo naman, walang naghanap sa'yo. Magiging, kumbaga, praning na tayo noon. Ikaw na lang, ang pinagkasalahan mo, nagpatawad na, mga anuhin yun. Para, kumbaga pa, wala ka ng pananagutan. Kaya hindi na dapat isipin ng isa yung ganong bagay. Maraming salamat. Pero may mga hakbang pa para mapatawad. No? Brother Magpili. Dahil nga doon sa ginawa na pantubos, si Jehovah lamang yung may karapatan na magpatawad. Kaya sabi pa dito, walang binigyan si Jehovah ng karapatan na magpasya para sa kanya kung sino yung dapat niyang patawarin. Kaya yun ang malinaw doon. Kaya yung mga nagkakasala, hindi na kailangan mangumpisal para patawarin yung kasalanan nila. Ayun, wala nang tagapamagitan. Brother Calso. Kaya tama yung sinabi rito na, pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Talagang hindi. Kasi hindi naman tayo binigyan ng karapatan na magpasya kung patatawarin natin ating sarili. Hindi. Si Jehovah pa rin magpapasya kung patatawarin ka niya. Maraming salamat. Brother Libres. Yung iba naman, kaya hindi niya mapatawad ang sarili niya, baka inuulit niya yung kasalanan niya. Pero sabi dun sa 865, handa pa rin magpatawad ang Diyos na Jehovah. Kahit paulit-ulit niya, kaya yung bayan niya, paulit-ulit nagkasala, pinatatawad niya. Maraming salamat. Pero kailangan pa nga rin natin gumawa ng hakbang para mapatawad tayo. At yun ay tatalakayin sa ibang mga artikulo na natalakay na natin at pag-aralan. May pag-asa tayong maging perpekto. Ito yung pangalawang punto para po 9. Sa Biblia, hindi lang tumutukoy sa maling mga gawain ang kasalanan. Tumutukoy rin ito sa di perpektong kalagayan na namana natin mula pa nang ipinanganak tayo. Dahil sa kalagayang iyan, nakakapag-isip at nakakagawa tayo ng mali. Naapektuhan din ito ang katawan natin kaya nagkakasakit tayo, tumatanda at namamatay. Iyan ang dahilan kung bakit pwedeng magkasakit at mamatay ang mga sanggol na hindi pa nakakagawa ng kasalanan. Mabuti man o masama ang isang tao, magdurusa pa rin siya at mamamatay dahil namana niya ang pagiging di perpekto ni Adan. Basahin natin awit 51:5. Doon tayo sa Flores. Brother Flores, Sister Flores. Ipinanganak akong makasalanan na ako mula pa ng ipaglihi ng aking ina po. Maraming salamat. Sa tanong natin, bukod sa maling mga gawain, saan pa tumutukoy ang kasalanan? Sister Atamosa, Irish. Tumutukoy din po ito sa di perpektong kalagayan na namaran nating kasalanan sa una nating magulang. Sa awit 51:5, nasa loob pa lang tayo na sinapupunan, makasalanan na tayo. Kaya nakakaapekto na ito sa ating kaisipan na nakakagawa ng kasalanan. Sa pisikal naman po, tayo ay nagkakasakit, tumatanda at namamatay. Ibig sabihin, lahat tayo ay makakaranas ng pagdurusa at kamatayan kahit dahil sa di kasakdalan. Paano yung mga baby? Wala namang kasalanan yung baby, di ba? Di pa nga pinapanganak Sister Ciares. Kung maalala po natin doon sa convention na si Joy at si Nita, nilustrate niya yung pagiging yung minana natin kay Adan, yung kapag diabetic yung nanay at nabuntis yun, syempre pag lumabas ang baby, diabetic din yung baby. Kaya parang ganun din sa kasalanan. Kahit hindi pa nakakagawa ng masama ang baby, dahil nananalaytay din doon yung kasalanan, so possible talagang nandoon din sa bata. Maraming salamat. Sister Quiñones, CK. Bagaman may pantubos, nananatiling hindi pa rin sakdal ang tao. Mamamana, matatransfer at matatransfer. Kaya bagaman sinisikap ng isa na huwag makagawa ng pagkakamali, lalo na yung mga apostol noon na kaharap si Jesus Christ, pero mangyayari dahil pa rin sa minanang kasalanan kina Adan at Eva. Maraming salamat. Brother Jay Calso. Para to simplify the illustration,
For example, natatandaan ko yung sa llanera ng leche flan. Pag ikaw ay gumawa ng leche flan na buo, tapos may pipi yung llanera, every time na gagawa ka ng leche flan at gamit mo yung piping llanera, lahat ng lalabas na leche flan is pipi or may sira or yung hindi perfect yung shape. So ganun yung kasalanan natin. Ibig sabihin, pag hindi palitan yung llanera, forever natin magkakaroon ng ganong pipi doon sa atin at yun yung sumasagisag doon sa kasalanan natin. Yun, classic example. Pero masarap pa rin kahit may kopi. Leche plan pa lalo na. Sister Calso. Ang sabi dito sa Biblia, mabuti man o masama ang isang tao, magdurusa pa rin siya at mamamatay dahil minananan niya ang pagiging imperfecto ni Adan. Maraming salamat. Tingnan natin kung ngayon, kung ano yung naging epekto nito para mula noon. Para po Gis tayo. Paano nakaapekto kina Adan at Eva ang pagiging di perpekto nila? May naramdaman silang di magagandang pagbabago sa sarili nila. Pagkatapos sila magkasala, nakonsensya agad sila dahil sinuway nila ang kautusan na nakasulat sa kanilang mga puso. Pakiramdam din nila, kailangan nilang takpan ang ilang bahagi ng katawan nila at magtago mula kay Jehova. Mula noon, nakaramdam na sila ng pag-aalala at kahihiyan. At hindi na nila natakasan ang mga iyan hanggang kamatayan. Paano naapektuhan sina Adan at Eva ng pagiging di perpekto? Doon tayo sa ating bisita sa likod. Ang pagiging di perpekto nila ay may nararamdaman silang hindi maganda, pagbabago sa sarili nila. Pagkatapos nilang magkasala, nakakonsensya agad sila dahil sinuway nila ang kautusan. Maraming salamat. Brother Tom Villavicencio, sa harap. Kung papansinin nga po natin, talagang naapektuhan itong si Adan at si Eva ng di pagiging perpekto. Bakit? Kasi doon sa Genesis 3, 16-19, yung nangyari doon, matapos silang magkasala, kung papansinin natin doon sa 18, sabi doon ay kakainin sila ng pananim sa parang o pagpapawisan o maghihirap. Ito yung naging epekto doon sa kanilang ginawang di pagsunod sa Diyos na Jehova. Maraming salamat. Pero yung immediate talaga, nakita nila, nakahubad na sila, di ba? May parang guilt na konti. Brother Libres. Yung sa Roma 2:15 kasi, yung kautusan na nakasulat sa kanilang puso, nung nilalang sila, nandiyan na yan eh. So nung magkasala sila, yun, parang naramdaman nila dapat natabunan yun para maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero hindi na nga pwede dahil yung katawan nila ay iba na ang kasi nagkasala na sila. Kailangan na talaga nila na takpan. Yun nga, yung layunin ng pantubos sa mga lahi nila, yung mga tao. Maraming salamat. Tingnan natin ngayon kung ano yung naging epekto naman sa atin nung pagiging di perpekto sa 11. Nararanasan din natin ang resulta ng pagiging di perpekto na naranasan ni Adan at Eva. Dahil sa kalagayang iyan, nakararamdam tayo ng sakit at paghihirap ng damdamin. At kahit sinisikap nating mapabuti ang sitwasyon natin, limitado lang ang magagawa natin. Bakit? Sinasabi ng Biblia na tayo ay ipinasailalim sa kawalang saysay. Totoo yan pagdating sa mga pagsisikap natin bilang individual, pati na sa pagsisikap ng mga tao sa pangkalahatan. Halimbawa, gusto ng mga tao na pigilan ang pagkasira ng kalikasan, alisin ang kahirapan, pigilan ang krimen, at wakasan ang digmaan. Sa kabila ng mga pagsisikap nila, hindi pa rin nila masolusyonan ang mga problemang iyan. Pero kahit parang wala ng pag-asa ang sitwasyon natin, may pag-asa tayo dahil sa pantubos. Ano ang pag-asang iyon? Paano tayo naaapektuhan ng pagiging di perpekto? Sister Di Macali.
Dahil nga po sa di perfectong mga kalagayan, nakakaranas po tayo ng sakit, paghihirap ng damdamin, at kahit sinisikap natin mapabuti yung sitwasyon natin, limitado lang po yung nagagawa natin. Kasi sabi po sa Roma 8:20, ipinasasa ilalim tayo sa kawalang saysay. Kaya kahit sinisikap po ng tao na pigilan yung pagkasira po ng kalikasan, pag-alis ng krimen, at wakasan po yung digmaan, hindi po talaga kayang solusyonan. Tangi yung pantubos lang po ang ating pag-asa. Maraming salamat. Kaya posible ba na masolusyonan natin yung mga problema natin at mag-elect ng isang pinakamabuting tao na pwedeng mamuno para sa atin? Sister Atamosa, Irene? Hindi nga po. Kasi yun pa rin po ang magiging problema. Pero dahil po sa pantubos, kahit na nararanasan po natin to, naging positibo yung pananaw natin sa buhay na kahit na parang wala ng pag-asa sa libutang ito, dahil sa pantubos na ito ay masusolusyonan pa rin pala yung mga kasalukuyang nararanasan po natin sa ngayon. Maraming salamat. Sister Quiñones, CK. Ito po yung parte na kailangan ngayon sa territory or ng mga tao. Kasi sa hirap ng sitwasyon, hindi na talagang tinatalikuran na rin talaga nila ang kanilang Diyos o stop na rin sila sa paglilingkod o sa pagsamba nila sa Diyos nila. Yan ang maririnig mo lagi sa territory. Kaya itong paragraph na to malaking tulong or itong aralin na to ay malaking tulong talaga sa kanila na maipaliwanag sa kanila ng simple o maayos upang sa ganun ay manumbalik sila at kilalanin nila na may Diyos talaga at may pantubos. Maraming salamat. Tingnan natin kung ano pa yung binigay nitong pag-asa para sa atin sa 12. Dahil sa pantubos, ang lahat ng nilalang ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan. Ibig sabihin, kapag naging perpekto na tayo sa bagong sanlibutan, hindi na tayo magkakasakit o madedepress. Hindi na tayo makakaramdam ng pagkakonsensya, pag-alala, o kahihiyan. Paano naman ang mga problema sa ngayon gaya ng pagkasira ng kalikasan at mga digmaan? Masosolusyonan na natin ang mga iyan sa ilalim ng pamamahala ni Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan at ang isa na tumubos sa atin. Sa 12, anong pag-asa ang ibinibigay ng pantubos? Brother Tolisora. Kanina yung pantubos, tinukoy na mapapatawad yung kasalanan. Ngayon naman ay tutulong yung pantubos para doon sa magkaroon tayo ng pag-asa na sa hinaharap ay hindi na tayo magkakasakit, hindi na mamamatay at hindi natatanda. Gayon din yung mga problema ng sanlibutan na tulad ng digmaan, pagkasira ng kalikasan ay masusolusyonan na dahil doon sa pantubos. Maraming salamat. At si Jesus, yung tanging solusyon na makakapaghari para sa atin. At sa 13 tayo, tingnan natin kung ano yung dapat nating bulay-bulayin may kinalaman dito sa 13. Isipin na lang na kung gaano kaganda ang buhay kapag perpekto ka na. Nai-imagine mo ba na tuwing gigising ka, maganda rin ang pakiramdam mo? Hindi ka na rin mag-aalala kasi hindi ka na magugutom, magkakasakit o mamamatay, pati na ang mga mahal mo sa buhay. Ngayon pa lang, mapapanatag ka na kasi nang hahawakan ka sa pag-asang iniligay sa harap natin na nagsisilbing angkla ng buhay natin. Nakakatulong ang angkla para hindi tangayin ng alon ang isang bangka. Makakatulong din ang pag-asa para maging matatag ka at makayanan ng mga problemang nararanasan mo ngayon. Makakapagtiwala kang magbibigay si Jehova ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Naging posible lang ang kapanatagan at pag-asang yan dahil sa pantubos. Sa 13, ano pa ang pwede mong pag-isipan sa mga linggo bago ang memorial? May kinalaman naman dito sa subtopic na to. Anong pwede nating bulay-bulayin? Sister Umali. Pwede nga po natin pag-isipan yung ating pag-asa. Sinalintulad nga ito sa isang angkla na tutulong sa atin para manatili tayong matatag at panatag. At pwede rin natin pag-isipan kung gaano kaganda yung buhay natin kapag tayo ay perpekto na. Maraming salamat. Bakit kailangan natin ng angkla?
higit sa lahat sa panahon sa ngayon? Sister Atamosa, Irene. Dahil sa pinakita po na yung ating pag-asa po ay imbis na tumulong po ito para hindi po tayo maging hopeless, kundi tumulong ito para maging hopeful po tayo sa mga nangyayari sa ngayon. Maraming salamat. Brother Umali, iba pang punto? Kaya nagpapasalamat tayo kay Jehovah kasi naglagay na siya sa harap mismo natin ng angkla. Pero ang tanong, kamusta yung tali ko doon sa angkla? Maganda ba yung pagkakatali? Sa katulad na paraan, naniniwala ako na may paradise. Pero kamusta yung panghahawakan ko doon? Maganda ba yung tiwala ko? Excited pa rin ba ako? Iniisip ko kahit hindi ko na maranasan yan kasi ang dami ko ng problema sa ngayon eh. Kaya maganda, isipin din yung pinanghahawakan nating pag-asa. Yan. Isa yun sa mga punto na bubulay-bulayin natin sa mga panahong ito bago ang memorial. Yung huling punto na ipagkasundo tayo sa Diyos para po 14. Mula na magkasala sina Adan at Eva, napalayo na sa Diyos ang mga tao. Sinasabi pa nga ng Biblia na may pakikipag-away sa Diyos ang sangkatauhan. Bakit? Dahil perpekto si Jehovah at hindi niya pwedeng baliwalain ang kasalanan. Sinasabi ng Biblia tungkol kay Jehovah, napakadalisay ng iyong mata para tumingin sa masasamang bagay at hindi mo matitiis ang kasamaan. Nasira ang kaugnayan ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. At imposible tayong magkaroon ng kaugnayan sa Kanya kung hindi tayo maipagkakasundo sa Kanya. Pero dahil sa pantubos, posible na tayong maipagkasundo kay Jehovah. 14. Ano ang epekto ng kasalanan sa kaugnayan natin kay Jehovah at bakit? Brother Calso. Ang epekto ng kasalanan natin, ang kaugnayan natin kay Jehovah, malaki. Nung nagkasala sa Adan at Eva, kaaway na sila eh. Pati tayo, kaaway na rin. Hindi na niya tayo pwedeng, hindi na natin siya kaibigan. Kumbaga, parang kaaway na eh. Kasi may kasalanan ka. Sabi nga dito napakadalisan yung mga mata para tumingin sa masamang bagay at hindi mo matitiis ang kasamaan. So pagkakaaway ka na niya, talagang masama ka sa Kanya. Pero napakabuti ni Jehovah. Bakit? Para mabalik ang kaugnayan natin sa Kanya, kaaway ka niya, siya pa ang gumawa ng paraan para makipagkasundo sa iyo. Dapat yung mas mahina makipagkasundo di ba? Mas malakas. Halimbawa, sa digmaan, sino ba makipagpayapaan? Halimbawa, Pilipinas sa Amerika, sino makipagpayapaan? Yung mahina. Sa malakas. Pero si Jehovah, siya yung malakas, siya pang gumawa ng paraan para makipagpayapaan. Para maging kaibigan niya uli. Para may kapagkasundo sa Kanya. Anong ginamit niya? Yung pantubos. Maraming salamat. Kung tutuusin ba, pwede bang hindi na lang makipagpayapaan si Jehovah doon sa kaaway niya na tayo? Brother Barce. Kasi kung titingnan natin, hindi naman siya nagkasala eh. Bakit siya hihingi ng patawad? Pero dahil sa mapagpakumbaba, may awa, may pag-ibig, kaya siya na mismo ang lumapit. Yung nagkasala, binigyan pa ng regalo. Yung pantubos, si Jesus. Kaya napakadakila talaga ng Diyos na Jehovah. Hindi naman tayo kailangan talaga per se ni Jehovah para mabuhay siya. Pero siya, kailangan natin. Pero makikita natin susunod na para po kung gaano ka taas yung antas ng pag-ibig na yun. Sa 15 tayo. Sinasabi sa Biblia na si Jesus ay pampalubag-loob na handog para sa mga kasalanan natin. Paano naging pampalubag-loob kay Jehovah ang pantubos? Hindi naman gumaan ang loob ni Jehovah nang mamatay ang anak niya. Ang ibig sabihin lang nito, dahil sa pantubos, maaalis na ang pakikipag-away sa Diyos ng mga tao at may basihan na si Jehovah para ibalik ang kaugnayan natin sa Kanya. Pwede pa nga niyang ituring na matuwid ang mga lingkod niyang nananatiling tapat sa Kanya kahit noong hindi pa naihahandog ang pantubos. Bakit? Dahil sigurado si Jehovah na maibibigay ito ni Jesus. Naging posible na maipagkasundo sa Diyos ang mga tao dahil sa pantubos. Paano naging pampalubag loob
ang pantubos at ano ang resulta nito. Doon tayo sa likod, pakisuyo, sa ating study. Tabi ni Sister Atamosa. Sinasabi sa Biblia na si Jesus ay pampalubag loob na handog para sa mga kasalanan natin. Paano naging pampalubag loob kay Jehova ang pantubos? Hindi naman gumaan ang loob ni Jehova nang mamatay ang anak niya. Ang ibig sabihin lang nito, dahil sa pantubos, maaalis ang pakikipag-away sa Diyos ng mga tao at may basehan na si Jehova para ibalik ang kaugnayan natin sa Kanya. Maraming salamat. Nung naibalik yung kaugnayan natin kay Jehovah, ano yung magbukas ng daan para sa atin at para sa iba? O nabuksan na daan. Brother Jeric Nuestro. Naging bukas na o naging posible na yung pakipagkasundo ng tao kay Jehovah. Maraming salamat. At sa iba, ano ibig sabihin nun? Noong pakikipagkasundo na yon, ano yung tinawag dyan? May mga special terms na binanggit dyan eh. Ano yun? Kita ba ninyo? Ipinahayag na Brother Mata. Roy. Kumbaga, ipinahayag na sila ang matuwid o pwede na. Kumbaga, na-reconciled uli. Maraming salamat. Pero binanggit dyan, ganda yung binanggit eh. Yung teksto na to nasa Genesis, Kabanatang 15, hindi pa nailalaan yung pantubos. Pansinin ninyo, pangako pa lang siya doon sa Genesis Kabanatang 15 na yon. Pero paanong waring na ipahayag ng matwid yung ibang mga tao dahil sa pantubos? Brother Libres. Alam ni Jehovah na yung mga taong iyon, kahit wala pa yung pantubos, ay nanatiling tapat sa Kanya. Kaya nalulugod siya doon kahit wala pa yung pantubos. Maraming salamat. At alam niya, magfe-fail ba yung pantubos na ilalaan niya? O mag-take two ba siya? Sister Austria? Sinasabi na ang pangtubos ay handog na pampalubag loob sa atin. Maraming salamat. Anong sigurado si Jehovah? Brother, Sister MJ Abellanosa. Doon sa Isaiah 46:10, sigurado si Jehovah na maibigay yun ni Jesus. Yan, hindi sasablay yun. Alam niya yun. Pangako pa lang, alam niyang gagawin ni Jesus yun. Kaya ganun na lamang ka-optimistic si Jehovah doon sa epekto, magiging epekto ng pantubos. Brother Umali, iba pang punto. Magandang punto yun. Malaki yung tiwala niya sa anak niya. Bukod doon, sa unang Juan 2, talatang 2, makikita natin si Jehovah maawain din. Kasi yung pampalubag loob, iba siya doon sa suhol. Yung suhol kasi, binibigay yun ng isa na may utang. Pero dito, ang nagbigay, yung inutangan, si Jehovah. Siya yung nagbigay ng pampalubag loob kasi naawa siya sa atin. Okay, magandang punto. Ngayon tignan natin kung ano yung pwede nating bulay-bulayin sa bagay na yan para po 16. Pag-isipan kung gaano kaganda ang buhay mo ngayon dahil na ipagkasundo ka na kay Jehovah. Kalimbawa, baka tinatawag mo na si Jehovah na Ama, gaya ng itinuro ni Jesus. Baka tinatawag mo rin siyang kaibigan. Kapag tinatawag natin si Jehovah na Ama o kaibigan, dapat nating gawin iyan ng may matinding paggalang at kapakumbabaan. Bakit? Kasi hindi tayo perpekto at imposible tayong magkaroon ng kaugnayan sa Kanya kung wala ang pantubos. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng iba pang bagay. Naging posible ito dahil sa dugo na ibinuhos ni Jesus sa pahirapang tulos. Kaya kahit hindi tayo perpekto ngayon, pwede pa rin tayong maging malapit kay Jehovah. Sa 16, ano pa ang pwede mong pag-isipan sa mga linggo bago ang memorial? Tingnan din ang larawan. Ano pwede natin isipin? Sister Hirotani.
pinag-iisipan ko kung gaano kaganda ang buhay ko ngayon dahil may pag-asa na akong maipagkasundo kay Jehovah na binabanggit sa Colossus 1:19 and 20 na ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng iba pang bagay. Naging posible ito dahil sa dugo na ibinuhos ni Jesus sa pahirapan tulos. Kaya naging posible na tayo ay magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehovah at matatawag natin siyang bilang Ama at kaibigan. Maraming salamat. Sa picture na yan, ano yung na-appreciate nyo na ginawa ni Jehovah at ni Jesus para sa atin? Brother Tom Villavicencio. Sa harap. Makikita natin dyan yung dakilang pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Bakit? Kasi wala namang tao na kayang ibigay yung kanyang anak. Kahit sinong tao sa lupa, walang kayang ibigay yon. Pero ang Diyos na Jehovah, ibinigay niya yung kanyang anak para sa atin. At ganoon din si Jesus, na ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya kung pag-iisipan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos na Jehovah at ni Jesus, talagang ma-appreciate natin yung bagay na yun. Maraming salamat. Brother Calso. Ma-appreciate din natin yung kadakilaan ng pag-ibig ni Jehovah. Kasi yung anak niya na pinakamamahal niya, unang nilalang niya, bago ang lahat ng mga bagay, panganay sa lahat ng nilalang, kitang-kita niya kung paano pinarurusahan yung kanyang anak. Ano? Napakasakit sa kanya yon. Pero baga siya nagpipigil ng kanyang sarili. Ayaw niya. Bagaman napakasakit sa kanya yon, pero nagpipigil siya sa kanyang sarili. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. No? Nakita niyo dito? Napakahirap yun. Isipin niyo, hagupitin siya ng kumbaga natatanggal yung laman ng katawan niya dahil sa mga paglatigo sa kanya yung ginagamit doon, mga buto na kapag tumama sa katawan nakukuha yung laman. Napakasakit para kay Jehovah yung kitang-kita niya yun. May kapangyarihan siya na patigilin. Pero hindi niya ginawa dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto. Brother Belmonte, Odi. Sa larawan din po, pwede namang mamatay sana si Jesus ng walang nararamdaman. As in, mamatay lang siya para lang matubos sa kasalanan natin. Pero hindi po ganun yung nangyari. Talagang nakaranas muna siya ng pagdurusa. At ang higit na nasasaktan dito, si Jehovah, dahil siya yung pinagmumulan ng emosyon, siya talaga yung totoong nasasaktan dito dahil anak niya yun. Kaisa-isang anak niya yun. Kaya yung bilang appreciation dito, sikapin ko po na gawin ang lahat ng makakaya para sang ayunan ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto. Brother Calso, Ian. Di nakita na natin na talagang matindi yung ginawa. Kasi ang tanong, kung ano yung pwede nating gawin bago mag-memorial, di naisip na natin. Kaya kailangan natin dumalo ng memorial. Ganun kahalaga yung pagdalo natin sa memorial kasi pinahalagahan natin yung buhay at yung ginawa ni Jehovah para sa atin. Maraming salamat. Brother John Lee, Rosida. Sa larawan din po, kung isusumin natin yung si Jesus, kung isusumin pa natin, makikita natin na parang tumingin siya sa iyo, sa akin, sa iba, sa lahat, sa atin. So parang may pinahiwatig siya na ang para to sa iyo. So ibig sabihin, talagang nakakatouch yung talagang gusto ni Jehovah at ni Jesus na ma-restore yung ugnayan natin sa kanila. Kaya ngayong memorial at before memorial, yun yung kailangan kong bulay-bulayan. Imagine. Ang gandang punto yun, no? Nung zinom ko nga, nakatingin nga sa akin eh. Pansinin ninyo yung picture. Talagang ganun. So, ibig sabihin, talagang hinihimok ka niya na maging personalize yung effect para sa atin nung memorial. Tingnan natin pa ibang katangian ni Jehovah na lumitaw para dahil dito. Ipinakita ng pantubos na napakamaawain ni Jehovah, 17. Ipinapakita ng pantubos ang saganang awa ni Jehovah kasi binuhay niya tayo kahit patay tayo dahil sa mga kasalanan natin. Alam naman nakaayon sa buhay na walang hanggan na bihag sila ng mina ng kasalanan at kailangan nilang maligtas. Kaya humihingi sila ng tulong. Ano ang ginawa ni Jehovah para sa kanila?
Tinitiyak na maririnig nila ang mabuting balita ng kaharian para makilala nila siya at ang anak niya, si Jesus. Maling-mali si Satanas kung iniisip niyang nahadlangan niya ang layunin ni Jehova nang magkasala sina Adan at Eva. Basahin natin Efeso 2, 4 at 5. Doon tayo sa study sa likod, pakisuyo. Pero dahil sa saganang awa ng Diyos at sa matinding pag-ibig niya sa atin, binuhay niya lang tayo kasama ng Kristo kahit patay tayo dahil sa mga kasalanan natin, nailigtas kayo dahil sa walang kapantay na kabaitan. Maraming salamat sa maliwanag na pagbasa. Paano pinapatunayan ng pantubos na napakamaawain ni Jehova? Sa teksto, paano yung pinalitaw? Sister Barce. Noong sinunod ng unang tao, si Satanas na labagin ang utos ng Diyos na Jehova. Naisip marahil ni Satanas na nagtagumpay siya, pero maling-mali siya, mas makapangyarihan ng Diyos na Jehova, hindi niya hayaan na masira ang tunay na layunin niya dito sa lupa. Kaya ang binanggit sa Juan 17:3, kitang-kita sa tekstong ito ang saganang awa niya para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kumuha ng tumpak na kaalaman. Kaya totoong-totoo ito. Sa ngayon nga, epektibo, kitang-kita na parami ang nagsasagawan. Maraming salamat. Ano raw yung kalagayan na natin? Waring Brother Jacinto. Mac. Yung binanggit dun sa Efeso 4:5, yung kahit patay tayo dahil sa mga kasalanan natin, ibig sabihin nun, wala na talaga tayong pag-asa. Pero dahil sa pantubos, nailigtas tayo at nagkaroon tayo ng pag-asa. Maraming salamat. 18 tayo. Napakahalagang pag-isipan ang mga pagpapalang naging posible dahil sa pantubos. Alam nating inilaan iyan ni Jehova para sa kaligtasan natin. Pero dapat nating tandaan ang pinakadahilan kung bakit niya ibinigay ang pantubos. Para masagot ang akusasyong ibinangon ni Satanas sa Hardin ng Eden. Ginamit ni Jehova ang pantubos para mapabanal ang pangalan niya at mapatunayang hindi totoo ang mga sinabi ni Satanas tungkol sa kanya. Ipinakita rin niya na siya ang Diyos ng pag-ibig dahil iniligtas niya tayo sa kasalanan at kamatayan. At dahil sa walang kapantay na kabaitan ni Jehova, binibigyan niya tayo ng pagkakataong tulungan siya na masagot ang akusasyon ni Satanas, kahit hindi tayo perpekto. Paano mo maipapakita na pinahalagan mo ang pantubos? Sasagutin natin iyan sa susunod na artikulo. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Daulong, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa. Sa huling para po, ano ang dapat nating tandaan habang pinag-iisipan ng pantubos? Sister Calso. Para sa akin, ang pag-aaral ng Biblia nakapaganda sa akin dahil magkakaroon ako ng karunungan at sa pagbabaybay ko, may tatawid ko sa mga tao, si Jehovah God lang ang solusyon natin, wala nang iba. Maraming salamat. Ano yung talagang pinapatunayan na itong pantubos na ito? Brother Mata. Pinapatunayan lamang niya na gustong sagutin ni Jehovah yung maling akusasyon niya doon sa Hardin ng Eden. Kaya nga tayo saksi. Maraming salamat. At mapapatunayan natin yon sa pamagitan ng pagiging tapat at pagsunod dun sa pananampalataya doon sa pantubos na ibinigay. Doon tayo sa repaso mga kapatid, maraming salamat. Paano naging posible na dahil sa pantubos, napatawad ang mga kasalanan natin? Yun yung una. Sister Masangkay. Linda Masangkay. Pakisuyo po, pakitaas. Dahil nga po sa pantubos, yun po yung nagbaging daan upang mapatawad nga po tayo sa kasalanan na namana natin at nabigay din daan po yun upang makamit natin yung pag-asa na buhay na walang hanggan sa hinaharap. Maraming salamat. Paano naging posible dahil sa pantubos na magkaroon tayo ng pag-asang maging perpekto?
Brother Belmonte, Odi. Maibabalik na po yung pagiging perpekto dahil po yung naiwala po ni Adan at Eva na perpektong buhay, naging posible po yun dahil sa pantubos na kung bubuhayin tayo muli sa paraison lupa, magiging masaya na tayo, wala na sakit, kamatayan, pagtanda, at magiging mas effective na po yung mga bagay-bagay. Maraming salamat. Uli, paano naging posible na dahil sa pantubos na ipagkasundo tayo sa Diyos? Sister Umali. Dahil nga sa pantubos, nawala yung harang between sa tao at kay Jehovah. Nagkaroon din tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya kung saan pwede natin siyang maging ama at kaibigan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, sa mga kapatid na nagkomento. Nakinabang tayo, nakita natin yung kahalagahan ng pantubos. Nakita natin kung bakit dapat itong maging personal sa bawat isa sa atin. Dahil ibinigay ito ni Jesus at ni Jehovah para sa bawat isa sa inyo. Kaya sa susunod na linggo, makikita natin kung paano natin maa-appreciate ito, ano ang dapat natin gawin, at sa mga susunod na linggo pa, bulay-bulayin natin yung mga punto dito na aakay tungo sa memorial para mapahalagahan natin lalo yung memorial. Huling awitin natin ang awit bilang 19, Hapunan ng Panginoon, hango sa Mateo Kabanatang 26, talatang 26 hanggang 30, at pagkatapos ay pangungunahan tayo ni Brother Ezel magpili para sa pansarang panalangin.